Yan guys, for today's video, papakita ko sa inyo paano ba umikot ang pulley natin pag kumbaga nakasalpak siya. Kumbaga guys, ito, makikita nyo yung pulley nakaharap sa akin, ito yung backplate niya. Normal guys, kapag nasa motor yan, di ba nandiyan yan, halos pag nagbabalas ka ng panggilid, tas nandito yung pinaka-drive face. So ngayon, di ba, nandito yung bell. Di ba, nandito yung bell, nandito tong pulley, may belt yan. So ngayon, syempre, ang ikot niyan guys, pa ganun, di ba? Paabante, pa ganun. So ngayon, pag nakaharap na sa iyo ngayon yung pulley guys, ayan, di ba, pa ganun ikot niya. Pag nakaharap na sa iyo yung pulley, imagine mo, di ba, pa ganun ang ikot niya. So kaya ngayon, bibigyan ko kayo ng idea, paano ba nilalagay yung bola? Kasi marami na nagtatanong sa akin nito, yung proper placement ha. Kasi na-upload ko na to, marami pa rin nalito. Mali daw yung ikot. Kumbaga ngayon, pag nakaharap sa akin yung bola guys, clockwise na siya. Yan, clockwise na. Kasi pag nandun pa siya sa motor, pag nakaharap sa iyo yung pisngi na yan, counterclockwise siya. Kasi pag ganun ang ikot, kasi ang orasan, pag ganun, syempre, kaya kasi sinabing counterclockwise, pabaliktad, pag ganun. Diba? Pag ganun na siya. Yan. So ngayon, pag nakaharap na sa iyo, clockwise na ikot niya. Ngayon, sa mga nagtatanong, paano daw yung placement ng bola? Yan guys, may sample tayo ditong fly ball. Kaso lang yung fly ball natin ngayon guys ay parehas siyang merong soft face. Ibig sabihin, may rubber yung parehas na side niya. So, ngayon, i-explain ko na lang guys kung naka-enkwentro kayo ng fly ball na isa lang yung may rubber side niya, yung may soft face niya. Ngayon, kunyari ito na yung soft face na area niya. Ito yung kumbaga balot ng rubber. Kumbaga sa kabila, ayun yung may bakal. Sa kabila, ayun yung may cover na rubber. Ganito lang yung paglalagay niyan. Nandito yung pulley nakaharap sa iyo. Siyempre, yung may soft face niyan, saka yung may rubber, nandito mo ilalagay yan. Kasi ang ikot niyan, pag ikot niya ng paganoon guys, parang mapepersa na agad yung bola, yung gilid ng bola, tatama dito, bago siya gumulong. So ngayon, pag ito yung bakal na side na nilagay mo, mas magagasgas yung pader ng pulley mo. So kaya kailangan yung nandito yung rubber side, yung cover niya, nandito sa side na yan. Para pag ikot mo, hindi siya, gugulong siya at hindi malalaspag yung pinakapader ng pulley mo. Kasi rubber yung nakaskas sa kanya. Di ba, pag ikot niyan, tatama yun dyan is bago siya umakyat eh. So, ganun yung pinaka-placement ng flyball natin dito sa pulley. Kasi marami pa rin nalilito. Bakit daw counterclockwise? Ito kasi nakaharap sa akin, kaya clockwise. Ngayon, pag nakakabit na sa motor yan, di ba nakasalpak yan dyan, tapos nandito yung drive face? O, counterclockwise na ikot yan, paabante yan, di ba? So, ganun yan, pag hinarap mo sa'yo, clockwise na siya. So, ngayon, nandito yung rubber side ng flyball nyo, ganun yung lagay niya siya, pag ganun ang lagay nyo. Kasi pag ikot niyan, kakabigin na agad yan eh. Automatic yan eh. Kakabigin na yung bola niya sa loob bago yan tumakbo. Didikit na agad sa gilid yan bago umangat ang bola. Yan. Sana naintindihan nyo tong concept na to kung bakit may mga flyball na may soft face tsaka yung rough face na area nila. Yan. At kung bakit yung rubber ang nilalagay dito sa pader. So kaya nga pinaliwanag ko, kaya rubber para hindi mabilis masira yung pader nung ating mga pulley. So yun, meron sana ako kayo ng idea. Sa susunod naman kung bakit nagiging maarangkada ang magaan na bola at mabigat yung pagkakaiba nila, i-explain ko sa inyo. So yan.